Maraming salamat po kay Mayor Yorme Isko Moreno. Maraming salamat po kay Chiri Atienza, ang inyong susunod na Vice Mayor. Maraming salamat sa aking kaibigan Congressman Amado Tagatsing dahil po sa kanilang pakimbita sa akin upang makatupang palag ko po ang lahat ng mamamayan dito sa Maynila. Napakarami po palang tao ngayon. Ito po hindi ko makakalimutan sapagkat alam naman ninyo, mas maganda po yung nagkikita-kita kaysa dun sa kami po sa Kongreso nagkikita-kita kami, ngunit nag-aaway-aaway lang kami. Ako po ay kanilang inaaway at pinagtutulong-tulungan kapag inilalaban ko ang katwiran. Hindi ko po maintindihan kung bakit gano'n ang ginagawa nila. Pati po yung hopya na kinakain ko, inaagaw ko po nila. Sabi ko, pupunta na lang ako sa Maynila, mas mabuti pag makita ko ang ating mga kababayan. Dito masaya. Karang may kwento ko sa kanila kung dapat natin gawin sa dami ng problema ng ating bansa. Napakarami po, kailangan natin tulungan ang ating namiminuno para sa ganun ang kahirapan sa bansa natin ay mabawasan man lang ang hindi tuluyang makalis na natin. Ano po ang unang-unang dapat natin gawin para magawa natin ito? Nagawa po ng ibang bansa ito. Ang China, 800 milyon ang mahirap sa kanilang mamamayan. China, ngunit nagawa nilang mapag-graduate sa kahirapan ang kanilang mamamayang mahihirap sa loob ng 30 taon lamang, 30 years. Tayo po ang mahirap sa ating bansa, 30 milyon lang halos. Sa makatwit, kung talagang gagawin lang, kung talagang ayusin lang natin ang problema, walang 2 taon dapat graduate na lahat sa kahirapan ng ating mga kabayan. Ang unang-una po dapat natin gawin, ibaba natin ang presyo ng kuryente sa bansang ito. Yun po ang dapat natin gawin. Alam po ninyo, pag nagawa natin ito, maraming maihikayat ng mga manangalakal, mga negosyante, na at mga investor na pupunta sa ating bansa, magtatayo ng mga pagawaan, mga opisina, at mga kalakal ang maraming magagawa rito. Magkakaroon po ng maraming trabaho. Pag nagkaroon ng maraming trabaho, natural po giginhawa ang buhay ng ating mga mamamayan. Pagka maraming pabrika, maraming paggawa, maraming puhunan na napapasok sa ating bansa, maraming kalakal ang babago, maraming pagkain ang magagawa. Ang presyo ng pagkain bababa. Kailangan po natin ibaba ang presyo ng kuryente. Bakit po? Unang-una, ito po ang pangunahing layunin ng batas na ginawa ng Kongreso 23 taon na nakararaan. Ano po nakalagay doon? Letra por letra. Idulot mo ang kuryente sa mamamayang Pilipino sa abot-kayang halaga. Abot-kayang halaga po ba ang presyo ng kuryente ngayon sa ating bansa? O abot-langit? Gusto mo ba niyong bumaba ang kuryente sa bansa? Mahina po yung sagot. Gusto niyo po ba talagang bumaba? Magagawa namin. Magagawa ko po. Pero hindi ko muna sasabihin kung paano ko gagawin na sapagkat ayaw ko malaman ng kalaman sa mamaya makapaganda pa sila. Pero magagawa po natin. Pati po presyo ng petrolyo kinakailangan bumaba sapagkat dito na nadikit ang maraming bagay-bagay na pangunahing kailangan ng Pilipino na dapat bumaba din. Kapag nagawa po natin ito, yun lamang ang paraan para yung buong kahirapan ay mabawasan man lang natin kung hindi man tuloy ang mawala. Nagawa po ng Thailand, nagawa ng Vietnam, nagawa ng Malaysia. Bakit hindi natin kayang gawin? Kaya po natin gawin. Kaya po natin gawin. Pero kailangan po tulungan ninyo po. Kahit hindi po ako artista. Kailangan po bang mag-artista? Hindi na po. Kung kailangan po kahit kontrabida lang ako, gagawin po ako. Pero wag na po, wag na po. Walang nag-iisip kung paano ibang kuryente sa ating bansa para hindi nila alam kung paano gagawin. Alam ko po kung paano ibang isipin na lang nila. Pati ninakaw na kuryente kayo nagbabayad. Alam niyo po ba yun? Hindi po pwedeng mangyari yun sapagkat wala tayong kasalanan po. Saan ka nakakita ng negosyo na walang panganib? Ito lamang ang
negosyo na walang pagalit. Lahat ng kawalan, ninakaw na kuryente, nasira yung metro, hindi na itala ng accountant, ng bookkeeper, sumabog ang nabalatan ng kuryente. Lahat ng kawalan sa kanila, ang magbabayad tayong lahat. Tama po ba yun o hindi? Tulungan po ninyo ako para magawa natin. Sasabihin, mag-iisip. Kaya gawin ng tao ito yung sinasabi niya. Ginawa ko na po ito ng panahon ng ABS-CBN. Marami pong pagkukulang, maraming pagkakasala sa Pilipino ang ABS-CBN. Hindi ko lang may kukwento lahat sa inyo. Napakaraming buwis ang hindi niya binayad sa ating bansa. Pati po yung inyong panonood ay pinagbayad kayo ng black boxes. Wala po sa kontrata yun. Walang gustong lumaban sa kanila. Sila ang pinakamalaki, sila ang pinakamagapangyarihan network sa bansang ito. Kahit isang senador, walang lumaban sa kanila. Ako lang ang po ang tumayo. Sapagkat kahit nag-iisa lang ako, pagkakama gagawin ko yun. Basta tama, basta matuwid, basta totoo. Lalaban tayo kahit ang tayo mapunta. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Isa pong karangalan, isa pong pribilehyo ang makarating dito. Nakausap ko po ang makapal na tao, mamamayan ng Maynila. Maswerte si Yorme, maswerte si Chichi, maswerte si Congressman Pagdating. Sapagkat sa lahat ng pagkakataon, hindi siya iniiwanan. At alam ko po, dahil kaibigan ko naman sila, pati sana ako'y huwag naman yung iiwanan. Dahil po ninyo ako sa lugar na natutulong kayo, hindi sa lahat. Babalik ako rito. Sana po, hindi panagilit natin lahat. Babalik ako rito sa Maynila. Isang ganap na senador ng Republika ng Pilipinas. Salamat po. Senador Dante Marcoleta. Sa katapanin siya ay nakilala, naglalakad ang kwentong ebidensya. Pinapinilit, matagabuti, para sa mas makararami. Katotohanan ang sinabi. Maraming salamat po kay Mayor Yorme Isko Moreno. Maraming salamat po kay si Atienza, ang inyong susunod na Vice Mayor. Maraming salamat sa aking kaibigan, Congressman Amado Pagdating, dahil po sa kanilang pag-imbita sa akin upang makatupang palat ko po ang lahat ng mamamayan dito sa Maynila. Napakarami po palang tao ngayon. Ito po'y hindi ko makakalimutan sapagkat alam naman ninyo, mas maganda po yung nagkikita-kita kaysa dun sa kami po sa Kongreso, nagkikita-kita kami, ngunit nag-aaway-aaway lang kami. Ako po ay kanilang inaaway at pinagtutulong-tulungan kapag inilalaban ko ang katwiran. Hindi ko po maintindihan kung bakit gano'n ang ginagawa nila. Pati po yung hopya na kinakain ko, inaagaw ko po nila. Sabi ko, pupunta na lang ako sa Maynila, mas mabuti pag nakita ko ang ating mga kababayan. Dito masaya. Karang may kwento ko sa kanila kung ang dapat natin gawin sa dami ng problema ng ating bansa. Napakarami po, kailangan natin tulungan ang ating namiminuno para sa ganun ang kahirapan sa bansa natin ay mabawasan man lang ang hindi tuluyang makalis na natin. Ano po ang unang-unang dapat natin gawin para magawa natin ito? Nagawa po ng ibang bansa ito. Ang China, 800 milyon ang mahirap sa kanilang mamamayan. China, ngunit nagawa nilang mapag-graduate sa kahirapan ang kanilang mamamayang mahihirap sa loob ng 30 taon lamang, 30 years. Tayo po ang mahirap sa ating bansa, 30 milyon lang halos. Sa mga tweet, kung talagang gagawin lang, kung talagang ayusin lang natin ang problema, walang 2 taon dapat graduate na lahat sa kahirapan ng ating mga kababayan. Ang unang-una po dapat natin gawin, ibaba natin ang presyo ng kuryente sa bansang ito. Yun po ang dapat natin gawin. Alam po ninyo, pag nagawa natin ito, maraming maihikayat na mga manangalakal, mga negosyante, na at mga investor na pupunta sa ating bansa, magtatayo ng mga pagawaan, mga opisina, at mga kalakal, ang maraming magagawa rito, magkakaroon po ng maraming trabaho. Pag nagkaroon ng maraming trabaho, natural po giginhawa ang buhay ng ating mga mamamayan. Pagka maraming pabrika, maraming paggawa,
maraming puhunan na napapasok sa ating bansa, maraming kalakal ang babago, maraming pagkain ang magagawa. Ang presyo ng pagkain bababa. Kailangan po natin ibaba ang presyo ng kuryente. Bakit po? Unang-una, ito po ang pangunahing layunin ng batas na ginawa ng Kongreso 23 taon na nakaraan. Ano po nakalagay doon? Letra por letra. Idulot mo ang kuryente sa mamamayang Pilipino sa abot-kayang halaga. Abot-kayang halaga po ba ang presyo ng kuryente ngayon sa ating bansa? O abot-lain? Gusto mo ba niyong bumaba ang kuryente sa bansa? Mahina po yung sagot. Gusto niyo po ba talagang bumaba? Magagawa namin. Magagawa ko po. Pero hindi ko muna sasabihin kung paano ko gagawin. Sapagkat ayaw kong malaman ng kalaman baka mamaya makapaganda pa kailan. Pero magagawa po natin. Pati po presyo ng petrolyo kailangan bumaba sapagkat dito nakadikit ang maraming bagay-bagay na pangunahing kailangan ng Pilipino na dapat bumaba din. Kapag nagawa po natin, yun lamang ang paraan para yung buong kahirapan ay mabawasan lang natin kung hindi man tuloy ang mawala. Nagawa po ng Thailand, nagawa ng Vietnam, nagawa ng Malaysia. Bakit hindi natin kaya gawin? Kaya po natin gawin. Kaya po natin gawin. Pero kailangan po tulungan ninyo. Kahit hindi po ako artista. Kailangan po ba akong mag-artista? Hindi na po. Kung kailangan po kayo kontrabida lang ako, gagawin po ako. Pero wag na po, wag na po. Walang nag-iisip kung paano gawin ang kuryente sa ating bansa para hindi nila alam kung paano gagawin. Alam ko po kung paano gawin. Isipin na lang nila. Pati ninakaw na kuryente kayo nagbabayad. Alam niyo po ba yun? Hindi po pwedeng mangyari yun sapagkat wala tayong kasalanan po. Saan ka nakakita ng negosyo na walang panganib? Ito lamang ang negosyo na walang panganib. Lahat ng kawalan, ninakaw na kuryente, nasira yung metro, hindi na itala ng accountant, ng bookkeeper, sumabog ang foreman, nakalatan ng kuryente. Lahat ng kawalan sa kanila, ang magbabayad tayong lahat. Tama po ba yun o hindi? Tulungan po ninyo ako para magawa natin. Sasabihin, mag-iisip. Kaya gawin ng tao ito yung sinasabi niya. Ginawa ko lang po ito ng panahon ng ABS-CBN. Marami pong pagkukulang, marami pagkakasala sa Pilipino ang ABS-CBN. Hindi ko lang may kukwentuhan sa inyo. Napakaraming buwis ang hindi niya binayad sa ating bansa. Pati po yung inyong panonood ay pinagbayad kayo ng black box. Wala po sa kontrata yun. Walang gustong lumaban sa kanila. Sila ang pinakamalaki, sila ang pinakamakapangyarihan network sa bansa nito. Kahit isang senador, walang lumaban sa kanila. Ako lamang po ang tumayo. Sapagkat kahit nag-iisa lang ako, pagkakama gagawin ko yun. Basta tama, basta matuwid, basta totoo, lalaban tayo kahit ang tayo mapunta. Mga kabayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Isa pong karangalan, isa pong pribilehyo ang makarating dito. Nakausap ko po ang makapal na tao, mamamayan ng Maynila. Maswerte si Yorme, maswerte si Chichi, maswerte si Congressman Pagdating. Sapagkat sa lahat ng pagkakataon, hindi sa iniiwanan. At alam ko po, dahil kaibigan ko naman sila, pati sana ako'y wag naman yung iiwanan. Dahil kung ninyo ako sa lugar na natutulong kayo, higit sa lahat. Babalik ako rito. Sana po. Hindi pa nagiling natin lahat. Babalik ako rito sa Maynila. Isang ganap na senador ng Republika ng Pilipinas. Salamat po.